melo-melo ng kantahan. Sana hindi kayo masyadong inantok habang nanananghalian kayo. Pero just the same, relax, chillax. Ayan, relax lang tayo ngayon mga kapatid. Good afternoon sa inyong lahat. At kung masabi ko mang magandang gabi, pasensya na dahil alam nyo naman, ang time slot ni Tita ay in the evening. Anyways, good afternoon. Ayan, magandang tanghalian sa inyo mga kapatid. Nagjejeta ka man o hindi. Baka pinapangas-pangas nyo na yung taba ng baboy habang nag-hello ako sa inyo. Gandang hapon, humahalili po para kay Kuya Poy. Ako po si Laila Chikadora. O diba, magkwentuhan tayo ngayon sa loob ng 1 oras. Alam nyo, ngayon lang, ang sinasabi ko nga sa kanila kanina, ngayon ang unang beses na nagising ako ng before 12 ng tanghali. Kasi usually ang gising ko, usually ang gising ko 1, 2 p.m. Kaya pasensya na po kung minsan ang kulit ko rin sobra sa shoutout. Kasi imagine nyo, nauikot lahat ng ng energy. Tapos yun yung 1 hour and a half, yun lang yung pagtutuunan natin ng pansin. Pero ngayon medyo madidivide yung ating energy. But hayaan nyo, ano pa rin yan, consistent para masaya, hindi ba? Okay, so ano bang mga aasahan natin sa programa sa oras na 6 minutes makalipas alalalas 12 ng tanghali? Nakikinig pa rin kayo mga kapatid, syempre sa 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. At ito nga po ang programang Heart to Heart. Gulat ka, no? Parang may sabon na dumaan dito sa may gitna. Gulat ka, no? Uy, si Laila today. Yes. Magtyaga kayo hanggang Friday pa to. Ayan, may dumaan ulit. Gulat ka, no? Okay, ano mga dapat nating abangan? Meron po tayong Pamigay Wednesday today because ngayon ay Miyerkules. Meron tayong tatlong 250 pesos cash! O, di ba? Parang Kuya Will lang, cash! Ganun dapat? Oo. Ay, kasama na rin syempre dyan yung ating astig 250 na cash prize. So, hindi ba? At mamimigay rin tayo. Yan, meron tayong galing pa po sa 3rd floor, sandali. Alam niyo yung sa sapatos, di ba? Size 7 black, ganyan, sandali. Ito na, yan. Kinuha na sa stock room. Eto po, mabibigay rin tayo ng Sulit TV box ngayon mga kapatid, ha? Kaya yung mga nasa TikTok dyan, yung mga nasa FB Live dyan, radyo man o kaya sa Not So Secret Channel 90 natin, ready na kayo, ha? Para sa ating mga bonggang papremyo ngayong araw. So ano bang gagawin? Ay di tawag tayo para masaya. Usap naman tayo para masaya, di ba? Ang aming mga numero 86316674 o kaya naman 86315788. So pwede nyo pong iwan ang inyong mga comments or reactions sa Facebook live broadcast din. Hahanapin nyo lang yung H2H o Heart to Heart sa Radyo 5 92.3 True FM. Meron tayong katanungan ngayong araw, ang ating love question of the day mga kapatid. Baka hindi nyo pa baka nakalimutan natin ibagsak kanina. So ibabagsak na rin natin, 'di ba? Ang ating love question of the day, silent treatment sa relasyon. Yan ba ay solusyon o problema? Hashtag H2H asks. Silent treatment sa relasyon. Solusyon nga ba o problema? Minsan hindi tayo pare-parehas, 'di ba? Yung iba hindi na lang nagsasalita pero sobrang nagtatampo na pala, kinikimkim ang galit. Pagkatapos, pag napuno, ganon, di ba? Lumabas yung dragon. Hindi ba? O kaya, yung iba, silent treatment, galit, hindi nga nagsasalita pero grabe naman, parang lahat na lang ng mga pinggan, mga kaldero, tsaka mga frying pan at syanse, nagtunugan na, kulang na lang dumating ang banda sa bahay dahil sa pagdadabog. So ano ba talaga mga kapatid, ha? Pagdating sa ating love question of the day natin, silent treatment sa relasyon, solusyon nga ba o problema? Hashtag H2H asks. Okay? So ayan ha,
Mamaya babasahin natin yung mga comments niyo. Pwede rin kayong tumawag sa amin na ibigay na natin ang ating hotline, diba? Anyways, mga kapatid, sa oras na 12 o 10 minutes makalipas alas 12 ng tanghali, dito na po tayo. Simulan na po natin ang inaabangan ninyong segment na, syempre, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito na nga ang ating tinatawag na H2H Astig Confessions. H2H. ano ba yan? Wala pala akong boses. Sorry na. Ayan mga kapatid ha, kagaya nga po ng dati, may kakaibang kwento at istorya ng totoo pong buhay ang ating pag-uusapan at bibigyang linaw mula sa ating mga callers every MWF o Monday, Wednesday, Friday. Dito po, mas lalo pa nating bibigyan ng pagkakataon ng ating mga listeners at mga manonood sa Facebook at TikTok live broadcast na mag-share ng kanilang mga astig na mga advice or astig comments sa ating tampok na istorya na may matindi pong pinagdadaanan pagdating sa away pamilya, misunderstanding ng mga magjowa, yung mga walang tigil, nakabitan, kung bakit gustong-gusto nyo yun, sasakit yung mga ulo ninyo. Ewan ko sa inyo, diba? Ang pogi, ang gwapo, ang ganda. Dapat marami, ano ba yan? The more the merrier ang motto. Pagkatapos, dudulog kayo sa amin dito, may ewan. Pero, yun nga sa bawat astig advice o astig comments, meron ding chance na manalo ng dalawang 250 cash prize every MWF, mga kapatid. So, simple lang po ang ating mechanics sa mga gustong maging winner sa araw na to. Aside sa inyong astig advice o comment, kailangan gamitin ninyo ang hashtag advice sa ating social media live broadcast, hashtag astig advice. Ayan. Don't forget the word astig, di ba? Kasi kaya ngayon yung pampa-stand out ninyo. So, hashtag astig advice. Ayan yan ang gagamitin nyo kapag kayo ay magko-comment sa ating social media live broadcast. Syempre, pwede rin kayong tumawag at magbigay ng astig advice sa ating hotlines. Ulitin lang natin, 86316674 or 86315788. Okay, kaya umpisahan na po natin. H2H Astig Confessions. Okay mga kapatid, sa oras na 13 minutes makalipas alas 12 ng tanghali, labis pong nawasak ang mundo ni Jocelyn sa nadiskubre niyang pasabog mula sa sarili niyang ina. Ang nanay kasi ni Jocelyn may lihim na relasyon sa ibang lalaki habang ang kanyang ama ay ni minsan hindi po naisip na may gagawing katrayduran ang magaling niyang misis. Nangyari yan matapos pong mismong si Jocelyn ang gumamit at makabasa sa laman ng cellphone ng kanyang nanay. Ang pinakang masakit sa lahat, ang lalaking umahas sa tatay ni Jocelyn ay mismong kanya pang kainuman. Gusto man po sabihin ni Jocelyn ang kataksilang ginawa ng kanyang ina sa kanyang tatay ay hindi po niya ito magawa. So, alamin natin kung bakit. Ayan, makakausap po natin para sa H2H Astig Confessions si Jocelyn, taga Camarines Sur, 27 years old. Hello, Jocelyn! Hello po. Ayan, medyo palakas lang po ng konti ng volume para naririnig natin. Jocelyn, kamusta ka? Eto po, okay lang din po.
Gaano nakatagal simula mo nang madiskubre etong may ginagawa palang ganyan ng nanay mo? Bale, 1 buwan pa lang po ang nakalipas. 1 buwan pa lang ang nakakalipas. Pero kung hindi mo pa nadiskubre sa cellphone ng nanay mo, mapaghihinalaan mo ba siya? May iba siyang kakaiba bang galaw o blooming ba si nanay ng mga nakakaraang buwan? Ganyan? Bale po kasi, yung mama ko po kasi po talaga siya, malinis po siya sa sarili niya. Palagi po siyang nag-aayos. So walang kakaiba? Na lang po ako kasi na parang sobra na po yung pag-aayos niya sa sarili niya, yung tipong maya-maya po siya nagpapabango. Wow. Nag-lotion, yung mga ganun po. Okay. Ano naman yung dahilan at nakalkal mo ang cellphone ni nanay? Kasi po, madalas ko po siyang nakikita na naglo-load, tapos madalas ko pong nakikita na ginagamit niya po na patago yung cellphone niya. Kapag nakita po niyang may paparating, bigla po niyang itatago, bigla po siyang titigil na mag-text. Natataranta. Opo. Yung cellphone po kasi niya, di keypad. Kaya bali po pag nagte-text po, tumutunog po yung keypad. Opo. Tut. Gumaganon. Okay. Opo. So, kinonfront mo na ba si nanay na may alam ka at si tatay naman, hindi mo rin masabi sa kanya? Bakit? Hindi ko pa po talaga makompronta yung mama ko kasi po dito po kasi kami nakatira sa kanila, tapos bali sigurado po kasi malaking gulo. Pero iniisip ko na rin po na na komprontahin po siya, pero hindi pa po sa ngayon. Kasi iniisip ko din po yung si Papa, kung ano po yung magiging reaksyon ni Papa, yung ganun po. Okay. Tanong lang, ibig sabihin sa bahay ng nanay nyo kayo nakatira? Kumbaga sa lolo at lola mo, ganon? Nakapisan Opo, pa kayo? Opo. Ngayon lang naman po, bali magto 2 months na po kaming nakikitira sa kanila. Galing po kasi kami dyan sa Manila. Tapos umuwi po kami dito sa probinsya. Okay. Question. Ano ang trabaho ni tatay at ano naman ang trabaho ni nanay? Nasa bahay lang po si mama, tapos yung papa ko po, pa-sideline lang po siya ng trabaho. So bali walang permanent din na trabaho. Ikaw naman, Opo. 27 na, so nagtatrabaho ka na rin. Hindi po, may asawa at anak na rin po ako. At dyan din kayo nakapisan, kaila mother, Opo. kaila lola. Opo. Bakit hindi napaghihinalaan ng tatay mo ang nanay mo kung may kakaiba na siyang kilos at galaw? O kaya, ano ba to, wala silang pakialaman ng cellphone? Hindi niya tinitingnan ang cellphone ng nanay mo? Kasi parang ang careless din ni nanay na nag-iwan siya ng ganong klaseng digital track, hindi ba? Hindi po kasi ma'am, yung papa ko po kasi hindi siya marunong maggamit ng cellphone. Kaya hindi po siya nakikialam ng mga cellphone. Hindi siya techie o Hindi po siya marunong gumamit ng cellphone po, yung papa ko. pero marunong naman siya magbasa? Marunong naman po siya, pero talagang hindi po siya nakikialam ng mga cellphone. At yung cellphone po ng mama ko, lagi pong nakatago. Napapakialaman ko lang po yun kapag wala po siya, tapos hinahanap ko po. Kasi po nagduda na po talaga ako nung mga time na yun na lagi ko po siya nakikitang may ka-text. Tapos yun po, nung hinanap ko yung cellphone niya, nakita ko nga po yun, may nabasa po akong Ano ba ang ugali ng nanay mo at anong ugali ng tatay mo? Sino ang mas matapang? Mabait naman po sila pareho, ma'am. Yung papa ko lang po kasi madalas nagiinom. Tapos yung mama ko naman po palakaibigan. Sa sobrang palakaibigan, hindi siya nakipag-inuman pero may iba siyang ginawa doon sa kainuman ni tatay, ganon. Yun nga po. Tapos yung isa ko pa pong pinaghinalaan po yung nakita ko po sa cellphone.
Yung ano po kasi, yung kainuman ng papa ko. Bali po yung nakikita ko lang po sa kanila, nagsisinyasan po sila ng mata, yung ganon. Tapos nung time po na nasa CR po ako, hindi po nila alam. Narinig ko po sila nagbubulungan dalawa sa likod po ng CR. Hindi po kasi alam na nandun ako. Anong binubulong? Anong sabi? Kasi na magkikita sila? Lang po yung, parang po sila, nag-aaway. Nag-aaway sino? Yung nanay mo at yung si kainuman? Opo. Baka naman nag-break na. Bigla tapos bigla na po ni mamang papaalisin, yung gano'n. Oh. Nahuli ko po palagi sa mata nila na nag-uusap yung nila nagsisinyasan po sila. Oo. Okay. Question. Papunta yung gano'n. Sa tingin mo ba may nangyari kay nanay tsaka sa kainuman? Yun po ang hindi ko pa po na kung may nangyayari na po sa kanila Pero hindi mo umaalis ang nanay mo? Po? Hindi naman umaalis ang nanay mo ng bahay, nawawala na medyo matagal, ganyan. Umaalis po siya madalas. Aru. Aru, Diyos ko. Okay, sige. Jocelyn, hihingi tayo ng mga astig comments at astig advices mula sa ating mga listeners and viewers. Pakinggan natin kung ano ang kanilang sasabihin tungkol sa iyong dinulog na medyo naiipit no sa sitwasyon, no? Kung sino ba ang una mong kukumprontahin, 'di ba? Opo, talagang ipit na ipit po ako, hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko. Sige. So, eto naman, sakto, no? Meron tumawag sa atin. Meron tayong astig caller. Pakinggan natin ang astig na, na sagot o astig comment ni Ricky ng Batangas. 37 years old naman siya. Good afternoon, Ricky. Good afternoon po. Hi. Hello po. Okay, sige. Ricky, ano yung iyong astig advice? Ang maipapayo ko po kay Ma'am Jocelyn, na lang po, gawin na lang po yung tama. Siguro sabihin na lang niya po sa tatay niya. Tatay na agad, hindi mo nakakausapin si nanay. Yun, kasi hindi na po maawat yung nanay niya. Kaya siguro kailangan kausapin na yung tatay. Ay yung tama, yung tatay. Ikaw ba, Sir Ricky, kung gano'n ang na nakarating sa'yo na sumbong galing sa anak mo, ano yung most likely na gagawin mo? Na mangyayari sa tingin mo? Ano yung magiging senaryo? Kung sa akin po nangyari, siguro makakapatay na po. Kasi nga yan, dahil sa pagmamahal, di ba? Crime of passion ang nangyari. Pero wag naman ganun. Tanghali ngayon. At saka baka mamaya maibalita namin kayo sa baba. Para sa akin po kasi, sobrang takot. Oo. Hindi lang po isa, dalawa pa. Dalawa yung kainuman. Kung hindi na lang kaya kayo mag-inom para... Huwag na kaya kayong magbarikan para, di ba? Huwag na kayong magbarik. Sa totoo po, parang kailangan na po malaman ng tatay. Okay, sige. Maraming salamat, Ricky. Okay, ayan. Jocelyn, nandyan ka pa ba? Opo, ma'am. So, ang sabi ni Sir Ricky, baka maigi o mainam, irekta mo na kay tatay. Ayan, teka baka meron pa tayong isang astig caller. Wala na? Okay, sige. So, kung sa panig ni Sir Ricky, sabihin mo kay tatay dahil parang para sa kanya, wala nang magagawang remedyo kay mother. Ako naman, doon tayo sa dahil babae ka at meron ka na ring sariling pamilya, 'di ba? At babae rin naman si nanay. Siguro
baka kailangan lang din siyang paalalahanan. Hindi mo naman para pagalitan o, hoy, nahuli kita nanay! Hindi ganon. Yung pwede naman kasing confrontation pero malumanay. Hindi kailangan nating magsigawan, hindi natin kailangang magbatuhan ng kung ano-ano. Basta pagsabihan mo lang siya. Sabihin mo, alam mo nay, mahirap po tong ginagawa ko dahil ako ay anak mo lamang. 'Di ba? Nirerespeto ko kayong dalawa bilang magulang. Kaya lang po sa hindi inaasahan, nakalkal ko po yung cellphone ninyo kaya lahat ng sikreto niyo diyan sa mga text ay nabasa ko. Pasensya na po. Kaya lang masakit po. Parang ang basa ko kasi sa iyo, Jocelyn, nasasaktan ka rin, no? In behalf of your nasasaktan ka in behalf of your father. Tama ba? Opo. Oo. Ang bigat po sa dibdib talaga. Oo, kasi yun nga kumbaga parang ang ano mo sa tatay mo hindi nga niya yun magagawa sa nanay mo at mahal na mahal niya yung nanay mo, yun pala si mother may tinatagong lihim na masakit nga naman kung yung anak mo pa yung makakadiskubre. So I know how you feel na nasasaktan ka in behalf of your dad. Kumbaga kung masakit para sa tatay mo, mas doble yung sakit para sa'yo. Kasi parang, tama ba? Pati ikaw, feeling mo na traidor ka? Opo, nasaktan po talaga ako nung nakita ko po yun. Kasi pinagmamalaki ko po kasi siya. Nanay mo? Opo. Sa asawa ko, lagi ko po siyang pinagmamalaki. Mataas ang tingin mo kay mother, idol mo siya. Kumbaga, ulirang ina-awardee pagkatapos meron palang ganyan, So, yun nga. Kung ako naman tatanungin mo, babae sa babae, kausapin mo yung nanay mo na kung gusto mo umiyak, wala namang masama. Kasi, kasama yan valid yung emotions mo. Di sabihin mo lang, nay, hindi kita tatanungin o questionin kung bakit mo yung nagawa kay tatay, pero nakita ko lang po sa cellphone na ganito, ganyan, ganyan. Matanda na po kayo, alam nyo na yung tama at mali. Ang sa akin lang, alam ko ang ginagawa ninyo. Bago pa makarating kay tatay, sana tigilan nyo na. Kasi nakakahiya, malaking iskandalo na kay bago-bago nating kababalik dito, nagkaroon ng ganyang klaseng malaking iskandalo po chismis. Talaga, kaya hindi ko pa po siya makumpronta. O pag malamig ang ulo ni nanay, ayan, pagka kalilipstick lang ni nanay, touch lang, o kakapabango lang ni nanay, medyo daanin mo sa, wow, ang bango ni mother. Yan, mga ganyan. Pagkatapos, ayun, tsaka mo siya medyo digahan ng, napansin ko po kasi na ganito, ganyan. Kung hindi man niya yon i-take ng malumanay din, kung nagalit man siya sa'yo, sabihin mo sa kanya, alam kong ginagawa mo, paalala lang na si tatay hindi kanya ginanyan. So sana kahit paano, konting konsensya naman. Diba? Opo. Okay, sandali. Meron tayong isang astig advice. Ayan ha. Meron tayong astig comment galing sa ating social media pages. Sabi ni Alicia Galliano, #AstigAdvice, dapat kausapin mo na nanay mo. Ayan, pareho kami ng stand pala. Dapat kausapin mo na yung nanay mo kasi pag hinayaan yan, lalong lalalim. Dapat una pa lang, kinausap na agad para naawat na. Baka naman kasi hindi naman kaya Jocelyn. Siguro, baka naman may maganda ka ring role na dapat gampanan. Pero bago ko sabihin yan, isa pang #AstigAdvice, galing naman kay Elmer Lawrence M. Buwan. Sabi niya, advice ko po ay mas #AstigAdvice ko po ay mas makabubuti po kung sabihin nyo na po ang totoo sa tatay niya tungkol po sa ginagawa ng kanyang ina kasi kawawa naman po ang tatay. Walang kaalam-alam na niloloko na pala siya ng nanay niya kaya maganda na ipagtapat nyo na po. Okay, may isa pa tayo. Si Katrina Lopez Mirafuentes, #AstigAdvice. Opinion ko, nanay muna. Kasi baka maging kriminal ang tatay, warningan muna ni Jocelyn ang nanay para hindi naman madiretso sa tatay kasi alam natin na mga pwedeng maging mangyari. Baka maging violent nga naman si tatay. Pansin nyo, mga kapatid, pansin mo rin ba, Jocelyn, nahati ang mga kalalakihan at mga kababaihan ngayon. Kapag lalaki, sinasabi nila, sabihin mo na agad sa tatay mo! Diba? Ganon. Pag
tayo mga girls naman, ang gusto muna natin, kausapin natin yung nanay. Bakit? Kasi parehas tayong babae. 'Di ba? So medyo nahati ngayon ng guys at girls. Pero kung ako yung tatanungin mo, mas okay nga siguro kung nanay mo muna. Sabihin mo, Nay, baka may mangyaring kung ano kapag nalaman ni tatay, hindi rin natin alam ang kapasidad niyan. Mahal ko po kayo pareho, kaya ayaw ko na isa sa inyong dalawa ay may nasasaktan. Kasi hindi ko na rin po alam kung saan ako lulugar. O tapos, diba sabi ko nga sa'yo, diba? Baka meron kang special part na pwedeng gampanan sa nanay mo at sa tatay mo. Gaano na ba katagal nakasal ang nanay at tatay mo? Ano na din po, 27 years na din po. So kung ilang taon ka, ganun din? Opo. Okay. Hindi naman kaya medyo nawawala na ang tamis ng pag-ibig? Okay naman po sila, ma'am. Wala naman po akong nakikitang sa samahan nila. Pero Kaya nagtataka po kung bakit kailangan ng ganon or bakit nagkaroon ng ganon. Opo. Pero sweet pa ba sila sa isa't isa? O parang nasanay na lang sila na magkasama sa isang bubong? Yung papa ko po kasi hindi po siya, ma'am, yung totally na showy, yung ganon. Hindi siya demonstrative sa sa mga actions niya. Opo. Pero Opo. si nanay ba, touchy-feely, ganyan, may lambing. Pero nakikita mo ba na may lambingan pa rin? Hindi ko po nakikita na Yung sweet sila sa isa't isa kahit holding hands, magkatabing nakaupo sa sopa, yung mga ganon. Wala po. Na lang po sila, yung tabi po sila matulog. Pero Tapos, nakikita mo pa rin, may sweetness pa rin sa kanilang mga mata o medyo nabawasan ba? Tingin ko po na bawasan na po talaga kasi ayun nga po yung ginagawa ng mama ko. Kasi nga nahuhumaling na sa iba. Baka naman kailangan lang ibalik yon. Baka meron kang magawang paraan, pati yung mga kapatid mo, na para manumbalik yung yung electricity ba ng relationship nila, yung spark baga, 'di ba? Ng relationship nila, baka meron lang kailangang gawin para manumbalik yung sobrang love nila sa isa't isa. Kung medyo may ekstrang pera, 'di ba? Baka pwedeng kahit sine man lang, silang dalawa, i-treat nyong magkakapatid na, magsine kayong dalawa, eto, treat na namin, kumain kayong dalawa sa restaurant, mag-date kayo. Yan, di ba? Yung mga ganyan. Hindi po kasi wala pong time na mga ganun, ma'am, kasi yung kinikita po ng papa ko, tamang pang araw-araw lang po. Tapos yung mga kapatid ko po nag-aaral pa. Ilan ba ang kapatid mo? 3 po kami. Yung isa po kasi may asawa na, tapos yung 2 po nag-aaral po ng high school at elementary. E di magluto sa bahay. Pagkatapos, iwanan nyo silang dalawang mag-isa. O kayong dalawang kumain, pinagluto namin kayo magkakapatid. Kahit sabihin mong talbos ng kamote lang yan na nilaga, tsaka bagoong kalamansi. Ang sarap pa rin nun, ha? Diba? O, ginawa namin yung espesyal para sa inyong dalawa. Kailan ba anniversary? Anniversary po nila? Oo. Nakalipas na po nitong January pa po. Wedding po nila. Okay. Di, sa susunod na holiday, long weekend, long weekend, pagluto nyo ng masarap na, pinagluto namin kayo magkakapatid, kain kayong dalawa, mag-date kayo dyan, dinner by candlelight, kahit yung esperma lang na kandila o kerosene, basta hayaan nyo silang dalawa na na kumain. Kasi yung gesture nyo pa lang na pinaghirapan nyo, yung niluto nyo para sa mga magulang nyo, kahit pa paano, di ba, meron na yung kurote sa mga parents nyo, baka paunti-unti, o kaya alam mo yung sa inyo na lang manggaling, kahit nagumamela lang yan sa garden o sa kung saan man, nay, pinabibigay ni tatay, sensya na raw, yan lang muna. Di ba? Yung mga ganon, yung para lang maging sweet sila ulit sa isa't isa. Di ba? Pero Jocelyn, dahil nandito ka na rin lang, ano ba ang message mo sa nanay mo? Meron ka bang gustong sabihin sa nanay mo? Yung hindi mo masabi sa nanay mo at yung hindi mo masabi sa tatay mo, dito mo na lang sabihin sa amin.
Sa mama ko po, mahal na mahal ko po siya kahit ganun yung ginagawa niya sa amin. Ang sakit po kasi talaga sa side ko. Kasi panganay po ako eh. Sana lang tigilan mo na yung ginagawa mo kasi hindi talaga maganda. Mas lalo mo lang pinatunayan na yung mga chismis-chismis sa paligid. Pinagtatanggol pa naman kita palagi. Tapos, ako pa mismo yung napatunayan ko pa sa sarili ko na totoo pala yung mga chismis. Meron palang umaalingasaw ng chismis. Naku, baka kailangan kausapin mo na talaga yung nanay mo kaysa sa yung mga marites pang magsabi sa tatay mo. Mas malaking gulo yan. Mas okay siguro kung pamilya na muna talaga yung mag-intervene, Jocelyn. Ano naman ang mensahe mo sa tatay mo? Sa papa ko po, mahal na mahal ko po si Papa. At proud na proud po ako sa Papa ko. Alam ko kasi kahit nakikita ko sa kanya na alam ko nakakaramdam siya Tahimik nararamdaman lang. niya yun. Pero pinipilit niya maging okay sila ni Mama para sa amin. Kasi ayaw din po talaga ni Papa ng gulo. O kaya, Jocelyn? Sige, ano yun? Lagi pong sinasabi ni Papa kapag may mga may mga gulo, umiwas po. Kaya, alam ko si Papa sobrang tatag po niya. So talagang si tatay, no? Diplomatic. Diplomatic pala si tatay. Siya yung peacemaker talaga. Kung hindi mo talaga kaya silang kausapin ng magkahiwalay, ba't di mo kausapin ng sabay? Kaya lang magulo yun. Magulo yun, Jocelyn. Unahin mo muna yung nanay mo. But just the same... Ang plano ko po talaga, Mama. Kakausapin ko po talaga ang mama ko na kami lang po. Oo. Yung wag kayo sa bahay. Opo. Yung Kasi ayaw ko din naman makakarinig. Opo. Oo. Kasi ayaw ko din pong mapahiya yung mama ko. Tama naman yun, di ba? Ayaw ko din po na pag-usapan ng mga kapitbahay. Tama yun. Kaya okay na rin yun. Tsaka imagine mo kung yung kainuman ni tatay meron ding asawa. Naku, grabe. Ang laking gulo talaga niyan. Di ba? Na nagkaanuhan na kayo, nagkagulo-gulo na yung mga buhay nyo dyan. Pero anyways, Jocelyn, maraming salamat sa pag-share mo ng iyong #confessions ngayong araw. And sana kahit papano, gumaan din yung loob mo dahil nailabas mo yung nararamdaman mo sa nanay at tatay mo. Ayan. At ayun, nakapag-share din naman ng mga #astig, ayan, comments and advices yung mga listeners and viewers natin. Maraming salamat po, Ma'am. Ayan, maraming salamat din, Jocelyn. Ingat ka. Apo. God bless po. Likewise. Have a great day. Yan. Okay mga kapatid, dako na po tayo sa alam ko, kanina nyo pa iniintay. #H2H Astig Confessions. Yan naman yung ating H2H Astig Confessions. Yung ating mga winner, i-reveal na po natin. Unahin na natin syempre si Ricky ng Batangas, ang ating H2H Astig caller na sabi nga niya, di ba, irekta mo na kay Pudra. Ayan, di ba? Kasi kung saan niyang araw yung nangyari, hindi niya alam, baka mapatay siya ng tao. Ay, di ba, wag naman ganon. Konti pigil din kasi baka mamaya nabigla ka, ang ending, kulungan ka. O, diba? O, eto naman yung ating pangalawang winner, ang ating H2H Astig comment. Galing po yan kay Katrina Mirafuentes.
250 cash para sa inyo. Basa-basa tayo ng ating H2H astig comments. Ito, galing kay kumaring Gail Easy. Sabi niya, better speak out than silent treatment. Yung kaninang tinanong natin para sa ating love question of the day, di ba? Kung silent treatment sa relasyon, solusyon nga ba o problema? Yan. So, para sa kanya, mas maganda na yung nailalabas mo yung sama ng loob mo. At saka kung hindi naman siguro patalak, di ba? I understand that at times, ang isang relasyon ay very frustrating. Wala namang perfect na relationship, pero para nasa sa inyo yon kung paano nyo papalaguin, papagandahin, at pagiging mas patibayan yung inyong relationship. And yung pag-uusap is part of a healthy relationship. Arguing, if tama yung argument, di ba? Maaring mas ikabuti ng isang relasyon. Pero pwede naman nga kasing hindi silent treatment. Pero yung iba kasi, they don't know how to express the way they feel, or baka mali yung lumabas sa kanila mga bibig, kaya they just opt to, be silent. Diba? Kaya gano'n naman yung iba. Sabi naman ni Rafi Calconde, i-focus na lang niya sa pamilya niya o apo, or sumama sa mga simbahan. Ay, eto payo. #astig advice ito para kay nanay ni Jocelyn. Si Enrique Vista naman, #astig advice ko sa'yo ate, dahil pamilya mo yan, dapat bago ka gumawa ng hakbang ay tiyakin mo muna sa sarili mo kung totoo ang iyong natuklasan, kasi pamilya mo rin ang masisira. Pero sakali na totoo yang nalaman mo, naku, dapat kausapin mo ng seryoso ang nanay para habang maaga ay hindi mauwi ito sa gulo. Baka pagbago mo pa ang nanay mo at maayos pa ang lahat, at wag mo muna yan ipararating sa tatay mo kung gusto mo pang maisalba ang iyong pamilya. Eto, grabe, mayaman siguro. King King Philip de Guzman. Diba? Your Royal Majesty. Your Royal Highness. Need siguro ng consultation mula sa psychiatrist yan. Sino ako? Huwag kang mag-alala. Matagal na. Uy, nagpapatingin talaga ako sa psychiatrist. There is nothing wrong, ha? Yan. Kasi yung iba pag sinabi, nagpapa-psychiatrist ko, na iniisip. Every now and then, kailangan, kapag hindi na natin kinakaya yung ating mga anxieties and burdens in life, it helps that somebody listens. O kaya naman, kung talagang hindi na kaya, baka meron ng kailanganing gawing therapy or inuming gamot. So there's nothing wrong, ha, kung magsisik man kayo ng help ng medical professional. Ngayon nga mas maganda na ang mental health awareness. Imagine mo 20 years back, kapag nagpa-psychiatrist ka, sasabihin, ay naku, may problema talaga yan, may yung ay ganito, ganyan yan. Diba? So ngayon nga, buti na lang mas open na tayo on mental health awareness. 'Di ba? And kung ano yung mga nagko-cause din ng iba't ibang klaseng mental health issues ng isang tao. Anyways, Maria Lina de Serva II, wag muna sumbong sa tatay. Siguruhin mo muna na may ebidensya ka. Dakpin mo muna silang dalawa para isumbong mo sa tatay mo. Hay, wag naman ganun. Confront muna, pero dapat may picture. Pag nahuli mo, diba? Pag nahuli mo, Jocelyn, picturean mo para may evidence. Yan. Akala ko may magsasabi, isumbong mo kay Tulfo. Naku, wag ganun. Wag tayong aabot sa ganun. Diba? Kung kaya talagang lutasin within the family, kung kayo-kayo lang muna, mas maigi po. Okay? Love question of the day. Sa oras na 2 minuto bago mag-1 in the PM, eto na po mga sagot nyo sa ating love question of the day. Sabi ni Romulo G. Argonahota, nako, maigi yung silent treatment. Kami ganyan kasi madalas mag-away o pagtalunan, wala pong nakakaalam. Minsan nga may nagsabi na kapitbahay namin buti daw kami mag-asawa, hindi nag-aaway. Sasabihin lang namin, nako, araw-araw kami nag-aaway niyan. Tahimik lang kami. Paano kaya sila mag-away, nagbubulong?
Uy, meron akong kilalang ganyan. Kasi nakapisan sila sa bahay ng parents. So pag nag-aaway sila, sa loob sila ng banyo, tapos nagbubulungan sila. Nag-aaway mag-asawa. That is actually a good suggestion. At least, di ba? Oh, si Margie Lim, sabi niya, conforme sa sitwasyon, Kuya Poy, kung anong pinagdadaanan ng magkarelasyon, mas tama ang silent treatment kung malaki man o maliit dahil mas madaling agapan sa tahimik at maayos sa pag-uusap. Sabi ni Day for me, solusyon yan kasi sometimes it's best to be silent tapos pag humupa na at saka daw pag-usapan ng mga issue. Si Gail Easy, hindi papayag. No! Sabi niya, no! Sabi niya, gusto ko pag-usapan ng problema. Pag galit siya, hindi ko naman sasabayan. Ayun, bigayan kumbaga. Pag mainit ang isa, kalma yung isa. Pagka yung isa naman ang galit, o di yung isang nakakalma. Pero yun nga, masama yung para sa kanya, silent treatment kasi pag naipon, ayun, bigla na lang daw sumasabog. Yun, dragon. Ganon, di ba? Mary France, para sa akin solusyon kasi hindi naman masama ang silent treatment. So parehas, magpapalamig muna ng ulo and then tsaka pag-uusapan ng issue. Si Maria Apple Gutierrez naman, sabi niya, solusyon, wag na nating dagdagan ang problema. Kaya dapat sinong solusyonan daw yan. Okay? Sa lahat po ng nagpadala ng kanilang mga comments, whether saka ito yung astig comments natin o astig advices o dito sa mga kasagutan nyo sa ating love question, maraming salamat po. Ganun na rin po ha. Kaya Manolito Nipa, lagi nakasubaybay. At sa lahat po ng mga nasa FB Live and TikTok, Rick, ganun na rin si Gil, ayan, ang dami nyo, Benedicto Sanoza and si Andeng, maraming salamat also kay Michael. Thank you so much sa inyong pagsubaybay. Dahil ang oras po natin, magwa 101 na, kaya eto na ha, ibigay na natin ang ating listahan ng mga winners para sa ating Pamigay Wednesday. Unahin na natin si Day K ng Catanduanes, 250 cash and prize. Ganun na rin ang nanalo ng Sulit TV Box, Helen Morcilia. Wow, long time no hear ako sa iyo ha, Helen Morcilia. Nanalo ka ng Sulit TV Box. Congratulations. Antayin nyo na lang po ang tawag ng Team Heart to Heart kung paano nyo makiklaim ang inyong premyo. At ako naman po, aantayin nyo rin ng 8 p.m. Kasi magbabalik pa si Tita mamaya naman 8 p.m. hanggang 9:30 po ng gabi. Sama-sama tayo magulitan sa programang Lahat ng Ganap ay All Out. Yun po yung shoutout. Pero dito naman, sa Heart to Heart with Kuya Poy, ayan, bukas magkikita tayo ulit kung gusto nyo. Ay, hindi pala, sa ayaw at sa gusto nyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. We'll see you all tomorrow at magkarinigan tayo. Ako po si Laila Chacadora. Gandang hapon. Bye!